Matapos mailabas ang dalawang resulta ng investigasyon ng PNP at Senado, hindi na nais ituloy pa ng liderato ng Kamara ang kanilang investigasyon sa Mama Sapano clash. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Grace Casin live. Angela, kung si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. ang tatanungin ay hindi na siya sang-ayon pa na ipagpatuloy itong investigasyon ng House of Representatives sa Mama Sapano incident. Aniya, sapat na raw ang mga resulta ng investigasyon na inilabas na Board of Inquiry ng Philippine National Police, gayon din ang committee report na inilabas kanina ng Senado para malinawan ang insidente. Kasama pa dyan ang inaantabayanan ding report na ilalabas ng Department of Justice. Ayon sa House Speaker, nasagot na raw ang halos lahat ng tanong sa Mama Sapano clash na ikinamatay ng 44 na miyembro ng PNP staff at kung ano-ano ang naging pagkukulang ng mga opisyal ng pamahalaan maging ang presidente sa mga report na inilabas ng Board of Inquiry ng PNP at ng Senado. Nilinaw ni Belmonte na maliban dyan ay nag-iimbestiga na rin ngayon ang Department of Justice sa insidente at hindi na raw dapat pang dagdagan ang mga nagsasagawa ng investigasyon. Aniya, sa mga report din ito ay magagampanan na raw ng Kongreso ang kanilang tungkulin in aid of legislation na magpasa ng batas upang hindi na maulit pa ang insidente. The questions that are left hanging have been answered by one or the other of the two reports. Lahat ng dito naman ang gusto malaman ng mga tao rito, siyempre yung tungkol kay presidente. I think that is the first one, and I think that is extensively explained and discussed in the two reports. Sa ngayon, mayroong 126 na mga kongresista ang pumirma sa isang petition letter na humihiling na ipagpatuloy ang investigasyon ng Kamara. Maging ang ilang kaanak ng SA-44 ay lumapit na rin sa mga kongresista upang ituloy ang Mama Sapano probe. Subalit nanindigan ng kongresista na dapat ay tanggapin na lang daw ang BOI report at hayaan ng DOJ na gawin ang kanilang trabaho na magsampa ng kaso sa mga MILF at police officer na lumabag sa batas. Very comprehensive na yung report ng BOI, ng Senate. Palagay ko wala nang maidaragdag pa yung anumang investigasyon na gagawin ng House of Representatives. Samantala, sa kabila ng kaliwat kanang batikos sa presidente, sa pagkakasama nito sa Senate Committee Report, iisa ang sagot ng Kongreso na walang mabigat na pananagutan upang mapaalis sa pwesto ang Pangulo. In my view, he did not commit an impeachable offense. Why do I say he did not commit an impeachable offense? The only thing that can be faulted on him is the fact that he continued to talk to, receive orders from, and act through Purisima. Angela, kanina sinabi nga rin ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na mabuti ngayon sa presidente kung siya ay magsasalita o magpapaliwanag sa publiko patungkol sa nangyari dahil alam nga natin, nitong mga nakaraang araw, nitong makaraang linggo matapos ang Mama Sapano clash ay naging tahimik ang presidente sa nasabing issue. Ayon sa kalyado ng presidente na House Speaker, mas makakatulong daw upang maging maliwanag sa publiko ang nasa likod ng Mama Sapano clash kung siya ay magsasalita patungkol sa insidenteng ito. Samantala, sa kabila naman ng kaliwat kanang batikos ng iba't ibang grupo sa administrasyon matapos nga itong pagkakamatay ng 44 na miyembro ng sibilyan sa Mindanao, iisa ang sagot dyan ng Kongreso. Ito ay ang ipasa na ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Sa ngayon, Angela, ang komite na may hawak nito ay planong magsagawa ng special hearing tentatively ngayong April 6 upang pag-usapang muli itong BBL. Nitong mga nakaraang araw din ay nagkasundo na ang Senado at ang Kongreso na ipapasa nila ang panukalang Bangsamoro Basic Law na maging isang ganap na batas ngayong January 30 o June 30 ng taong ito. Angela? Maraming salamat, Grace Casin, live na nagulat mula sa House of Representatives.